Isang buong sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi. Hindi ito pelikula. Hindi ito kathang-isip. Ito ay babala. Isang babala na mismong nanggaling sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, si Donald Trump. At kung hindi sila susunod, isang buong sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi. Kaibigan, sandali. Huminga ka muna. Dahil ang maririnig mo ngayon, hindi basta kwento. Ito ay realidad na nangyayari habang ikaw ay nanonood. Ako nga pala si Kapitan Kaalaman. At kung gusto mong maintindihan ang mga lihim na nangyayari sa mundo, simulan mo na sa pag-subscribe dahil ang susunod mong maririnig, baka hindi na maulit. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, unti-unting nagiging abo ang katahimikan ng Middle East. Mga missile, mga airstrike, mga lungsod na nagigising sa ingay ng digmaan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang deadline ang ibinigay. Isang ultimatum, isang oras, na kapag lumipas, maaaring hindi na pareho ang mundo bukas. Ayon sa ulat, nagbigay ng matinding babala si Trump sa Iran na kapag hindi nila sinunod ang mga kondisyon, maaaring magresulta ito sa pagkawasak ng buong bansa. At hindi ito basta pananakot lang. Dahil kasabay ng babala, sunod-sunod ang naging pag-atake. Mga target na militar, mga infrastruktura, mga lugar na kritikal sa kanilang ekonomiya. Isipin mo to kaibigan, hindi lang ito laban ng dalawang bansa. Ito ay laban na maaaring humila sa buong mundo. Dahil kapag bumagsak ang isang sibilisasyon, hindi lang ito kwento ng isang lugar. Ito ay domino effect. Sa Iran, may mga pamilyang natutulog. Hindi alam kung gigising pa sila bukas. May mga batang nangangarap. Hindi alam kung may bukas pa para sa kanila. Sa Israel, may mga sirena na tumutunog. Mga missile na paparating. Takot, galit, paghihiganti. Itinaang punto kung saan hindi na malinaw kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ang malinaw lang ay ang posibilidad na isang buong sibilisasyon ay maaaring maglaho. Pero bakit umabot sa ganito? Bakit kailangang umabot sa puntong may banta ng pagkamatay ng isang buong sibilisasyon? Ang sagot? Kapangyarihan, control, at takot. Sa loob ng maraming taon, ang Iran ay inaakusahan ng pagbuo ng nuclear weapons. At ang Israel ay naniniwala na kapag nangyari iyon, ito na ang katapusan para sa kanila. Kaya bago pa man mangyari ang pinakamasama, mas pinili nilang umatake. At ang Amerika, hindi na natiling tahimik. Sa ilalim ng pamumuno ni Trump, naglabas sila ng ultimatum. Isang malinaw na mensahe. Sumunod o harapin ang pagkawasak. At dito na pumasok ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Hindi umatras ang Iran. Sa halip, naging matapang sila. Nagsalita, lumaban, at nagbanta rin ng kapalit. At doon nagsimula ang tunay na delikadong laro. Isang laro na walang kasiguraduhan kung sino ang mananalo. Pero siguradong maraming matatalo. Habang papalapit ang deadline, tumataas ang tensyon. Bawat minuto, bawat segundo, parang ticking time bomb. At pagkatapos, dumating ang gabi. Mga eroplano, mga bomba, mga pagsabog na kayang yumanig sa buong lungsod. At sa isang iglap, ang dating tahimik na lugar, naging impyerno. Ayon sa mga ulat, 12-dosenang target ang tinamaan. Mga base militar, mga strategic locations. Kahit ang mga lugar na malapit sa sibilyan, nadamay. Kaibigan, hindi mo kailangan makita ang eksena para maramdaman ang bigat nito. Isipin mo lang, kung ang lugar na kinalakihan mo, biglang naging abo. Kung ang mga taong mahal mo, biglang nawala. Ganon ang nangyayari. Hindi sa pelikula,
kundi sa totoong buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na hindi masagot. Hanggang kailan? Dahil bawat pag-atake, may kasunod. Bawat galaw, may kapalit. At bawat desisyon, may presyo. Hindi ito simpleng digmaan. Ito ay posibleng simula ng mas malaking trahedya. Isang bagay na maaaring baguhin ang kasaysayan. At kung magpapatuloy ito, hindi lang Iran ang mawawala. Hindi lang Israel ang masasaktan, kundi ang buong mundo ay maaapektuhan. Ekonomiya, langis, seguridad, lahat ng ito, nakataya. At doon mo maiintindihan kung bakit sinabi ni Trump ang mga salitang iyon. Hindi dahil gusto niyang mangyari, kundi dahil alam niya na posible itong mangyari. Isang buong sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi. Isipin mo, gaano kalaki ang isang sibilisasyon? Hindi lang ito mga gusali. Hindi lang ito gobyerno. Ito ay kultura, kasaysayan, mga alaala, mga tao. At kapag nawala ito, hindi na ito maibabalik. Kahit kailan. At ngayon, habang pinapakinggan mo ito, ang tanong ay hindi na lang tungkol sa kanila, kundi tungkol sa atin. Paano kung tayo ang susunod? Paano kung isang desisyon lang, isang maling hakbang, ang magdala sa mundo sa ganitong sitwasyon? Dahil sa panahon ngayon, hindi na imposible ang lahat. Kaya kaibigan, habang may oras pa, habang may pagkakataon pa, unawain natin ang nangyayari. Mag-isip tayo. At huwag balewalain ang mga senyales. Dahil ang mga digmaan, hindi basta nagsisimula. Ito ay unti-unting nabubuo. Hanggang sa isang araw, huli na ang lahat. At kapag dumating ang araw na iyon, wala nang rewind. Wala nang reset. Wala nang second chance. Kaya bago tayo matapos, may tanong ako sa iyo. Kung isang buong sibilisasyon ang maaaring mawala sa loob ng isang gabi, ano ang halaga ng mundo na meron tayo ngayon? At kung dumating ang oras na kailangan mong pumili, mananatili ka bang tahimik o magiging bahagi ka ng pagbabago? Ako si Kapitan Kaalaman. At kung gusto mong mas maintindihan ang mga kwentong hindi sinasabi ng karamihan, mag-subscribe ka na. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang kaalaman, ang tanging sandata na meron tayo. At tandaan mo ito, hindi lahat ng katapusan ay may babala. Pero sa pagkakataong ito, meron. Ang tanong na lang, makikinig ka ba?